Ngayon ho, puntahan na natin si Roque. Masaya si Roque? Naku, ito nag-iiyak na, oh. Ito yung inaabangan nyo, si Roque. Oh, Roque on denied asylum request. Fake news daw ho, mga kababayan. May paliwanag dito si Roque. Umaalma sa DOJ si Harry Roque, mga bossing. Siguro, ayaw niyang malaman na deny na yung kanyang asylum. Kasi nga po, pagka nalaman ni General Torre at pag nalaman ng Department of Justice na yung kanyang asylum ay deny na, pwede na siyang dakpin. O siguro, ang gagawin ho nila dito, mga kababayan, o tignan nyo, illegal ang pagkakaaresto kay Roque. Bakit daw? Kasi gumagana pa yung kanyang asylum pero inaresto na, bawal yon. Ganun yung papalabasin nila. Diba? Kaya madiin na tinatanggi ni Roque, hindi deny ang aking asylum. Tuloy-tuloy yan. Basahin po natin, mga kababayan. Ano ang sabi dito? Just check my Facebook account. Yan ang mariin na sabi ni Roque. I-check lang daw yung Facebook account niya. And it is all there. Kung saan lugar siya, yung huli ho. Nasa ano siya? Nasa Germany. Diba? Sabi ni Roswin Isidro, alam na po ni DOJ Remulla. Sinabi po niya. Roque was reacting to Remulla's remark after he told reporters that the Netherlands rejected asylum. Yan po, Department of Justice, mga bossing, at lalo ho, mga kababayan, sila po ay rektang nakikipag-usap sa Netherlands na ano po, na i-cancel yung asylum ni Roque. Kasi nga po, hindi totoo na ginigipit si Roque ng bayang Pilipinas o ng mga nakaupo po na gobyerno. Hindi po totoo. Meron po siyang tinakbuhan doon sa Congress. Hindi niya ipinaliwanag. O natakot siyang ipakita yung dokumento na ipinagmamalaki niya. Pagtakbo ho yun. Diba? Isa ho yun sa dahilan kung bakit tumakas si Roque. Sumunod ho, mga kababayan, may kaso na si Roque. Human trafficking sa Pilipinas. Oh. Ipepresenta din ng DOJ yun. Alam niyo po, yan si Roque, binigyan po namin ng pagkakataon para magsalita po. No? Para ipaliwanag ang kanyang sarili. Pero ang ginawa niya, tumakbo siya. Pumunta siya dito at sinasabi na ginigipit daw siya ng gobyerno ng Pilipinas dahil supporter daw siya ni Duterte. Walang katotohanan po. So, sa madaling salita po, mga bossing, madali na malalaman ng Department of Justice yan kung deny na o hindi yung kanyang asylum. Tinatanggi lang ni Roque upang sa ganon, yung mga ka-DDS niya maniwala na, nako, eto, tignan nyo, inaaresto na ako, illegal tong pag-aresto sa akin. Bakit? Kasi yung asylum ko tumatakbo pa at bawal na bawal yun. Papalabasin ho niyang mga yan. Dinukot si Roque. Di ba? Yung kay dating Pangulong Duterte, ano po pinalabas nila? Palabas nila doon, kinidnap si Duterte. Yung kay Tebes, kinidnap din si Tebes. Eto kay Roque, dinukot si Roque. Oh. Napasubo si hindi. Walang ganun, napadukot. Kinidnap din si Roque. Ganyan din po ang papakalat niyang mga yan. Kasi sasabihin, illegal yung pagkakaaresto kasi tumatakbo pa yung asylum ni Roque, bawal po yun sa Netherlands. Gagawa na naman po ng mga istorya yan. Sabi dito, ang alam ko, hindi siya nabigyan ng asylum from Netherlands. Kaya nasa Germany na ang pagbibigay nito kung sakasakali, Remulla. Oh. Hihintayin natin. Pwede namang filean ng extradition. Oh. Yan ang kinatatakot ni Roque. Hihintayin natin, pwede namang file ng extradition yan pagdating ng panahon pero baka hindi na kailangan kasi kakanselin naman ang passport niya. Pag naging undocumented alien yan ay pwede nang kunin ng Interpol. Aray ko po, Lord. Saklap ng nangyari sa buhay ni Roque, ano? Yabang-yabang, oh. Walang ginawa kundi ngiwi. Diba? Ganun lang nga. Ngiwi. Oh. Butod. Oh.
Tago, tago, tago. O yan ang gagawin ni Roque ngayon. Roque is facing charges of alleged qualified human trafficking over his alleged involvement with a Pogo hub in Porac, Pampanga, and is now the subject of an arrest warrant issued by a local court. O ano sabi ni Roque? Ito, may sinasabi si Roque dito eh. Una, ayan, fake news daw si fake news daw ho si DOJ Secretary. Roque denied asylum. Sabi niya dito, strike to na ang DOJ Secretary. No, si Boying Remulla. Una, sinabi niya mayroon daw akong multiple passport. Ngayon, denied asylum. Ano ito? Nakalap ang impormasyon sa usapang Marites daw po. Ako, hindi ho ako naniniwala, mga kababayan, na gano'n yan. Na pang Maritesan lang po ang DOJ. Tingnan niyo yung kay Tebes, oh. Diba, nakikita naman po natin. Ano ang ending ni Tebes? Ayan, kulong sa Pilipinas. Hindi po, ang gobyerno ho, lalo na ang Department of Justice, hindi po papatol yan doon sa mga Maritesan lang po. Kailangan eksakto, no, yung kanilang mga galawan at eksakto yung kanilang mga sasabihin sa publiko. Hindi ho to, Duterte administration. Ito po ay Marcos administration. Bawal po ang mag-fake news, mga bossing, no? Bawal ang mag-fake news sa Marcos administration. Sa Duterte administration, ewan natin kung bawal o hindi. Parang ganun kasi yung lakaran nila eh. Sabi ni Gracious Grace, huwag kalimutang mag-like, mga kababayan. Salamat po. Magpapaalam na ako, mga bossing. 10 yun, ha? 10 yan. Magpapaalam na ako. Bukas ulit tayo magla-live. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.